Ito po mga bagay na hindi natin dapat gagawin kung tayo ay overweight na, tumataba na, o may diabetes na. Minsan dito tayo nagkakamali ha. 12 things na dapat iwasan. Tingnan natin what to avoid. Pakita ko muna blood sugar levels. Pag overweight, alam nyo na, pag overweight, di ba, malaki ang bilbil. Pag mataas ang blood sugar, pareho din ang tips natin. Ito ang normal blood sugar, 70 to 100 lang dapat. Okay? Pag lumampas ka ng 101, pre-diabetes o mild diabetes na yan. Pag more than 125, diabetes na yan. So, gusto natin mababa din. So, pwede itong tips natin pang diabetes at pang overweight. Number 1 tip natin ay dapat yung kain natin regular pa rin pero mas konti. Diba? Simple lang naman eh. Yung iba kasi ginagawa, hindi kakain ng breakfast. Diba? Tapos sa tanghalian, sobra daming kakainin. O tapos hindi kakain sa hapon. Tapos sa gabi, midnight snack, ang dami namang kakainin. So pareho din. Sa dami ng kinain mo, nagugutom ka pa rin. So ibig ko sabihin, kailangan kumain ka regular, may breakfast, may tanghalian, may merienda, mayroon sa gabi, pero portion control. Talagang konti, yung sakto lang, baka half cup rice lang, o isang mansanas lang, o isang saging lang. So talagang nakakontrol yung portion, pati ulam. Walang all you can eat na sabihin, all you can eat, pwede lahat, hindi po, dapat naka-portion siya. Kahit sabihin mo, healthy pa yon, o healthy itong kinakain ko, o kahit healthy, kung 3 bandihado naman kinain mong healthy, nakakataba pa rin. So, don't skip meals and portion control, tandaan. Second tip, itong mga matatamis, hindi talaga po pwede. Kung overweight ka na, may diabetes ka na, kailangan mo talaga ay tubig lang. Diba? Yan ang tinatanong lagi sa akin eh. Doc, anong iinumin ko? Anong palusot ba pwede? Diba? Siyempre, mga pasyente gusto magpalusot eh. Pwede bang iced tea? Hindi pwede. 8 teaspoons of sugar yan. Sports drink. Nag-i-sports ako. Hindi pwede. 4 teaspoons of sugar yan. Lemonade. Ano mo, mataas ang sugar ng lemonade kasi maasim eh. Soft drinks, mas marami pang sugar. Tubig talaga ang wala. Kita nyo? Soft drinks, ang daming sugar. Ayan, no? Fruit juice, kahit yung mga juice, sa lata, sa bote, ang daming sugar, 7 teaspoons. Ito, mga biscuit, mga cake, syempre. Pero sa inumin, pinakamaganda, tubig lang. Ayan, no? Kita mo? Gaano karami ang asukal ng iniinom natin? Lahat siya matatamis. Itong mga naglalakad, ibig sabihin, pag uminom ka ng isang bote o isang lata nito, kailangan mo maglakad ng halos 1 oras. 1 oras ka maglalakad para mawala lang yung ininom mo. Yan, no? Uminom ka ng juice, 305 calories, kailangan mo maglakad ng 1 hour and 6 minutes kasi ang daming sugar. Diba? Kaya kung ayaw natin maglakad ng ganyang kalayo, gusto natin pumayat, tubig. Ayan, no? Tubig, walang asukal, di mo kailangan maglakad. Pero kung maglalakad ka sa tubig, mas maganda, mas papayat ka pa. So, number 2 is, iwas sa matatamis, tubig talaga, pinakamaganda. Number 3 tip, dapat sa bahay nyo, wala ka ng mga junk food o yung mga kung ano-anong unhealthy snacks, yung mga chips, mga cookies, mga candy, mga chocolate, huwag kang mag-stock. Siyempre, pag binili mo, nilagay mo sa stock room mo, di ba? Okay nga, siguro sa umaga, sa tanghali, makaka-control ka sa sarili mo. Paano kung gumising ka na madaling araw, di ba? Naalimpungatan ka, nakita mo yung chocolate, mapipilitan ka kumain eh. Di ba? Paano? Mahina self-control. So, pag wala sa ref mo, wala sa stock room mo, hindi mo makakain. Di ba? Number 4 tip. Ito, ayan, no? Number 4 tip is exercise, di ba? Pero may dagdag tip pa ako sa exercise. Maganda maglakad, di ba? Tapos kumain, maganda naglalakad. Di ko naman sinabi mag-jogging, maglakad para lang matunawan. Yan, no? Mga exercise para sa overweight, yan, no? Walking, biking kung kaya,
Yan o, lightweights, tama lang o, wag lang mabibigat. Pero, ang mahalaga dito sa number 4 tip, exercise nakaka-burn ng calories. Pero hindi pwede kung gusto mo pumayat na exercise lang. Kasi pag nag-exercise ka nga, naglalakad ka, ang dami mo namang kinain. 'Di ba? 2 platong kanin pa rin, puro ulam pa rin. Hindi ka pa rin papayat. So dapat combination. Nag-exercise ka na, kahit lakad lang na malayo-layo, tapos babawasan mo pa yung pagkain mo. Kailangan combination para pumayat at hindi tumaba. Number 5 problem, wag natin i-ignore ang stress sa buhay. Kasi pag marami tayong ginagawa, na-stress, nalulungkot, nagagalit, napupunta tayo sa emotional eating, di ba? Napapansin nyo ba kung kailan kayo malungkot, di ba? Doon kayo napapakain. Sasabihin, malungkot, kain tayo sa labas. Kung kailan kayo masaya kunwari, na-promote sa trabaho o nakakuha ng mataas na grade, kain pa rin. Nagalit, nainis, kain pa rin. So kahit anong emotion mo, natuwa, nalungkot, ginagawa lang excuse para emotional eating. Hindi po maganda. Lalo ka na-stress, lalo napapakain, lalo tataas lang ang blood sugar. Ayan, napapakain ng mga matatamis. Katulad to, prutas. Hindi lahat ng prutas pwede sa may diabetes o sa overweight. Pag nandito yung prutas nyo, dapat konti-konti lang. Sa atin, basically, grapes tsaka mangga. Grapes, mangga, pakwan, yan, matataas yan sa sugar. So, konti-konti lang. Hindi pwede masyado marami. Ang pwede lang sa mga fruits, pakita natin, Doc Lisa. Focus natin. Ang mababa lang sa fruits, yan mansanas. Ito yung glycemic index, dapat less than 50. Mansanas, pwede. Orange, 44. Grapes, mas mataas. Saging, medyo mataas, pero pwede. Mango, mataas. So, pineapple, mataas. Pakwan, mataas. So, nakita niya, mas gusto natin dito sa mabababa. Pero sa akin, itong saging, kahit 54, okay lang sa akin yan. Paano nakakabusog Diba? Hindi naman masyado maraming kakainin mo. Baka 1-2 saging lang. Nakakabusog naman siya. So, yung sa pagkain, napakahalaga. Papakita ko na rin, mga gulay na magaganda. Itong mga gulay, napakaganda kasi nga, hindi siya nakakataba at maganda rin sa diabetes. Hindi nakakataas ng blood sugar. Lahat to, broccoli, cauliflower. Meron tayong mga beans, may okra, may cabbage, lettuce, onion, garlic, kamatis. Siyempre, gusto natin ampalaya. Meron yan sa atin. So, ito mga mas healthy na gusto natin. So, yan ang number 5. Don't ignore stress. Huwag emotional eating. Number 6, huwag kumain sa gabi. Ito yung mga bawal lahat Kasi matutulog ka na, hindi ka na dapat kumakain. Dapat relax na yung katawan mo, di ba? Number 7 tip. Number 7 ay dapat, ito magandang tip tong number 7. Dadamihan natin dapat yung protein ng kinakain. Yan ang mali sa kababayan natin. Pagkakamali ko rin, puro tayo kanin, puro tayo tinapay, tapos yung ulam natin konti. Ang problema, mabilis tayo, nabubusog tayo, pero mabilis tayo magutom. Gugutumin ka Kaya ang ginagawa ko ngayon, yung kanin ko, baka half cup na lang o 1/4 cup. Tapos yung ulam, dinadamihan ko. Kung dati, isang chicken leg, gagawin ko na lang 2 pirasong chicken. So, mas marami yung protina, mas konti yung kanin, mas tatagal ka. Tsaka pag mas maraming protein, lalo na pag tumatanda, kailangan mo ng protein Protein is muscle Kumbaga sa building, protein, parang semento yan Semento, pampatigas ng katawan mo, pampatigas ng building, yung mga karne, mga isda. Pero pag puro kanin, parang ano lang siya. Parang styrofoam lang yung kanin So, ano lang siya, pampabusog lang, pero nakakataba lang siya. So, don't neglect protein. Number 7. Number 8, wag sobrahan sa carbohydrates. Wag sobra sa kanin. Wag sobra sa tinapay. Wag sobra sa spaghetti.
Number 9, iwas syempre sa mga fast foods, bihira. Kung kakain man, paminsan-minsan lang. High-fat foods, fast foods, processed meat, yung mga hotdog, mga salami, mga bacon, dairy, full cream milk, konting bawas, di ba? So, doon tayo sa mas healthy. Bawas sa mga matataba, butter, pastries, mamantika, at iba pa. Tsaka yung mga maaalat na junk foods. Number 10, syempre, bawal manigarilyo. Bawal uminom ng alak. Bawal rin. Sasabihin mo, konting alak. Ang problema sa alak, mataas ang calories. Ang alak, ang red wine, mataas ang calories. Ang beer nakakataba. Beer nakakataba. Kaya nga sinabi, beer belly. Alam niyo yung beer belly? Beer tiyan beer belly yan So, di ba, pag malakas uminom ng alak, di ba, malaki ang bilbil. Yun talaga yun. Kasi ang daming calories. Number 11, dapat kompleto sa tulog. Okay? Mas tulog ka, mas hindi ka kakain. Pero kung puyat ka lagi, lalo na kung night shift ka, ang trabaho mo sa gabi, magugutom ka. Kasi kulang ka sa tulog Mapipilitan ka kumain. So, dapat mas mahaba yung tulog mo. And number 12, dapat pa rin, kung overweight, lalo na kung may diabetes, papacheck up tayo sa doktor. Diba? Baka kailangan mo ng gamot. Ito basic yung mga gamot sa diabetes. Pag may diabetes, diet muna kung makukuha sa diet. Pero kung mataas talaga yung blood sugar, hindi makuha, binibigyan natin ng gamot. Usually, first line natin, metformin. Okay, huwag maniwala sa mga fake news, paulit-ulit. May naglalabas ng fake news na ayaw ko daw metformin, huwag maniniwala. Ito yung video, kausap ko na nga kayo Mga fake news yun, nagbebenta yun ng mga produkto ng mga scam. So, okay ang metformin. Ulitin ko, maganda metformin. Binibigay ko yan, first line. Pag hindi makuha sa metformin, dinadagdagan natin ng ibang gamot. Ito mga glipizide, glycoside, at iba pa. Pag hindi nakuha nito, bago binibigyan ng mga endocrinologist ng insulin, binibigay lang itong gamot kung mataas na talaga yung blood sugar. Kasi ayaw natin masyado mataas, maraming komplikasyon. So, pero pag susundin nyo itong mga tips natin, mga tubig lang, mas nag-exercise, mas healthy yung pagkain, tingin ko, bababa blood sugar nyo, baka matanggal pa natin yung gamot, or at least, mababawasan itong mga gamot nyo. Okay? So, ingat din tayo sa diabetes. Pakita ko lang konti, diabetes signs. Pag mataas ang blood sugar, syempre, pa-check ang blood sugar, makikita. Pero, usually, ihi sila ng ihi. Pwede pinapawisan sa gabi. Malikot ang paa. Minsan, may ganyang symptom. Mga overweight, lakas humilik. Malakas sila humilik. Sa gabi, minsan, bumabagsak din yung blood sugar. Depende yan, mataas o mababa. Nauuhaw lagi. Lagi sila nauuhaw kasi nga mataas ang sugar, ihi ng ihi, nadi-dehydrate sila. Nagka-cramps. Minsan nagka-cramps din. Nasisira yung mga nerves, ugat sa paa. Lumalabo ang mata kung diabetes. Tapos ito nga yung mga blood sugar level. Okay? Sana po nakatulong tong tips natin para hindi tumaba at makontrol ang ating blood sugar.